Breaking news, mga kababayan ko, nako, eto na, laglagan na. Rep Tiangco pumalag sa pagdawit sa kanya ni Rep Romualdez. Kasi nga kahapon, mga kababayan, natapik natin ito. Sa unang pagkakataon, tama na ang pananahimik. Ito ang matapang na sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez. Dahil dito, mga kababayan, tuwirang idinawit si Rep Tiangco, si Saldico at si Chis Escudero. Pero mga kababayan, ito po ang pasabog ni Tiangco. Nako, pumalag po, mga kababayan. Nakakakilabot na sagot ni Tiangco. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Nako, mga kababayan, yung part 2 natin, abangan nyo. Pasabog ni Chis Escudero. Nako, yari na, mga kababayan, laglagan na po ito. Ito na ba ang pinakakaantay ng taong bayan na malaman kung sino talaga ang pinaka-mastermind? Sino ang pinaka-bossing sa trilyones na ninakaw? Nako po, mga kababayan ko, pakinggan po natin ang panayam kay Rep Toby Tiangco na botas. Nako, mga kababayan, tapusin yung bidyong ito kasi magugulat po kayo. Bumuelta naman si Navotas Representative Toby Tiangco kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos questionin ang kanyang kredibilidad sa inilabas nitong video message. At kaugnay po yan, makakausap natin si Congressman Tiangco. Good afternoon po sa inyo, Congressman. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Yes, Ruth. Magandang hapon po. Kung ito pong sabi ni dating House Speaker na binanggit kayo na dahil dito sa flood control anomaly sa pagsilip doon sa budget pero kayo daw po kasi ay dating Vice Chair na. Ayan, mga kababayan, sinabi ni Martin Romualdez, Vice Chair naman si Toby Tiangco. Alangan naman, ako lang yung gawin yung fall guy dito. Tama na ang pananahimik. Lalaban na ako sa ngalan ng patas. Sundin ng batas. Ito ay direktang sinasabi ko sa sambayan ng Pilipino. Sasabihin ko ng katotohanan, hindi ako yung mastermind. Ba't ako ang ginagawa niyong fall guy dito? Ba't nyo itinuturo na ako ang mastermind? Hindi pwede yan. Binasag ang katahimikan kagabi, mga kababayan ko. Kaya ito na, Rep Tiangco may pasabog din. Sinagot si Martin Romualdez. Nako, sino kayo nagsasabi ng totoo? Ng Committee on Appropriations, so nung nagkaroon ng deliberasyon sa mga komite, sa plenaryo, bakit daw hindi nyo binring up kung meron mga irregularidad? Okay, number one, ako ay isa sa 56 na vice chairs ng Committee on Appropriations. 143 members kami, isang chairman na si Saldico, isang senior vice chair, 56 vice chairman at mga miyembro. So ang tanging trabaho namin is number one is idepensa yung departamento na naka-assign sa amin. Number one po yun. Number two, kung titignan nyo po, panoorin nyo po yung mga video ng budget deliberations at kahit basahin nyo po yung transcript, wala pong tiga majority ang nakapagtanong noong 2025 budget. Kung titignan nyo yun, lahat na nag-interpolate noon ay puro tiga minority. Hindi ko alam kung may isang nakalusot, maybe one, pero kasi sinabihan kami noon na ang membro ng majority hindi pwede magtanong sa budget. And ang pinakamahalaga dito, Ruth, is this. Alam niyo, pagkatapos namin mag-deliberate nun sa budget, inaaprubahan niya ng plenaryo on second reading. Lahat kami doon, boboto kami on second reading. Pero ang nakagawian noon, nung 19th Congress, na inireklamo ko, kaya hindi na tinuloy sa 20th Congress, is yung merong small committee na binibigyan ng authority na amyendahan yung inapprove namin on second reading. Ang small committee na to ay 4 na tao at hindi po ako kasama dyan. So ang mangyayari dyan is aaprubahan ng plenaryo sa ikalawang pagbasa and then bibigyan ng authority yung small committee na gumawa ng amendments. At pagbalik namin, magto-third reading,
Sa third reading, hindi ka na pwede magtanong, no? Ang boto doon is yes or no na lang, wala nang amendments, no? Ayan mga kababayan, ito ang sinasabi ni Rep. Tiangco, hindi na pwedeng magtanong. Anong meron dito? Paano nagkaganyan? Ba't ganito kalaki? Siya ni di-deliver? Kanino ito? Kanina yan? Ba't ang laki? Bilyon ito? Bilyon yan? Kanino i-deliver? Hindi na pwedeng magtanong. Itong sinasabi ni Rep. Tiangco, pumalag. Pumalag, mga kababayan. Nagkapalagan na sa pagdawit sa kanya ni Rep. Romualdez. Naku po, sino kaya ang mastermind dito? Sabi ni Martin Romualdez, inosente siya, mga kababayan. Bakit siya ang ginagawang fall guy dito? Ngayon po, nagkakalaglagan na po, mga kababayan. Sino kaya ang mastermind? Nako, sabi nga niya dito marami akong nalalaman sa current administration na ito. Hindi pwedeng gawin akong fall guy dito. Ibig sabihin mga kababayan, kung lalaliman mo ang pag-aanalisa dito, tila may ikakanta ito. Tila may nalalaman na malaki. Naku mga kababayan, mamaya kumanta si Martin Romualdez, sasabihin nila DDS na naman ito, mga kababayan ko. Di ba si Martin Romualdez balak umalis at gustong magpagamot sa ibang bansa, sa Singapore. Yun nga lang mga kababayan, hinarang po ni Boying Rimulya at ng DFA. Teka lang pare, bawal ang lumayas. Nag-uumpisa na ang investigation, hindi pwedeng lumayas. Kasi nga, mamaya, mga kababayan, hindi na bumalik ito. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Kaya ito pa. Naku po, mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Pero yung sinasabi na kalokohan ay nangyayari doon sa pagbenta ng mga insertions. Basically, ang insertion hindi naman masama per se. Kaya lang yung insertions dito is because binibenta nga. Di ba, hindi ako lang yung una nagsabi niyan, pero sinabi rin niya ni Engineer Alcantara, sinabi rin niya ni Yusek Bernardo na binibenta ni Saldico yung mga insertions. At ang unang pagkakataon na mangyari yung pagbenta ng insertions ay doon sa small committee. Small committee na walang committee report at walang minutes ng meeting. Ngayon, ang tanong dyan is, pwede bang ginawa ni Saldico yung mga yon nang hindi alam ng former speaker? Yun ang pinakamalaking tanong. Kasi sinasabi niya, yung corruption daw is doon sa implementation. Hindi po totoo yun. Kasi pagbenta pa lang ng proyekto, pag ang proyekto ay may bumili at nailagay na doon sa budget, binabayaran na agad yun . So hindi totoong nagsisimula yung corruption doon sa implementation. Dito nga hindi pa nabibid. Mga kababayan, no? Paano yun nabebenta? Ano yun? Ba't nila binebenta? Anong ibig sabihin nun? Mga kababayan ko, sabi ni Rep. Tiangco, wala bang alam si Martin Romualdez pag nagdesisyon itong si Saldico? Yun ang sinasabi mga kababayan. Wala bang first command? Wala bang SOP dito? Naku, mga kababayan ko, tila nagkakalaglagan na. Sino kaya ang mastermind ng nakawang ito? Mga kababayan, meron na bang mabubuong kasagutan sa matagal ng katanungan na tila puzzle? Nahirap idugtong yung salitang mastermind, kung sino tumutukoy, kung kaninong pangalan. Nako, mga kababayan ko, sino kaya ang malaking taong ito? Meron pa kayang tao maliban kay Martin Romualdez? Meron kayang ikakanta ito? Yan ang abangan natin. Dito, ipapaliwanag ni Toby Tiangco. Naku, pumalag na talaga. Binibenta na yung proyekto at binabayaran na yun. Okay, mga kababayan ko. Ibig sabihin dito, mga kababayan, pagka may project, babayaran na, kukubrahin na. So dito, doon na nagkakaroon ng korupsyon, kinokolekta na
Yung pala yun. Naku po mga kababayan, na-gets ko na. Yung explanation nyo, no, sa punto nyo po noon, no, nung deliberate itong 2025 budget, wala po kayong pagkakataon na, yung binanggit nyo, hindi pwedeng magtanong, I think, kasi dapat parang, may sinabi nyo na parang may mensahe na kailangan siguro sumunod na lang, ano, at wala nang question doon sa budget. At naalala ko nga, ni-reveal nyo po itong small committee, ano, kaya ngayon parang mas transparent na itong process. Pero ngayon, diretsuhin ko na lang kayo, ano po ba ang mensahe nyo? Kasi sinasabi nyo na imposibleng hindi alam ng dating House Speaker ito, no? Anong mensahe nyo ngayon kaya Romualdez? Tinatanong ko siya, pwede posible ba na hindi niya alam yung pinagagagawa ni Saldico, di ba? Ayan mga kababayan, ang birada ni Rep. Toby Chanco, wala bang kinalaman? Wala bang alam si Speaker Martin Romualdez sa mga pinaggagawa ni Saldico? Yun ang malaking question mark mga kababayan na tila hirap sagutin ng sino mang nadadawit dito. Naku po, grabe talaga. Sino kaya? Naku po, meron Kasi na. sabi nga ni Saldico, everyday magkausap sila ni former Speaker Martin Romualdez. So posible ba na hindi niya alam yung pinagagawa ni Saldico? Yun lang naman yung akin, no? At hindi totoo yung sinasabi na yung corruption ay dahil doon sa implementation sa executive branch. Ulitin ko, yung bentahan ng proyekto, nangyayari pa lang yan doon sa budget deliberation sa House. Hindi pa yan umaabot sa executive branch. Pag Ayan mga kababayan, so tignan po natin yung isa. Rep. Martin Romualdez, posibleng ilaglag ng mga. Naku po, eto na. Pakinggan po natin ito. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. Ayan mga kababayan. So niliwanag ni Speaker Martin Romualdez na dating speaker nga na hindi pwedeng siya lang ang babagsak. I'm not gonna quiet anymore. Nako mga kababayan ko, ulitin nga natin. Nako, grabe, napakaliwanag na testament ito. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. Ayan mga kababayan, kung ito ay larong politika, hindi pwede yan. Kung ilalaglag nyo ako, lalaban ako. Hindi na ako mananahimik. Matagal na akong nanahimik. Nako mga kababayan ko, sino kaya? Sino kaya ang aamin dito? Nako po, pili natin. Ulit. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Maituturing na si Ayan mga kababayan, I will not be the fall guy. Diba? Hindi siya magiging fall guy sa korupsyon ng iba. Hindi siya pwedeng gamitin sa kasalanan ng iba dahil sa nangyaring issue na ito na trilyones sa pagnanakaw. Nako mga kababayan ko, interesting ito. Tila may ilalaglag na. Sino kaya ang ilalaglag ni Speaker Martin Romualdez na sasagot sa malaking question mark? Nako po, grabing balita ito. seryoso at may halong babala ang laman ng pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez ukol sa flood control projects anomaly. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, ang mensahe na ito ng mambabatas ay nakatuon sa mga naninira sa kanya, kabilang na ang kanyang mga kaalyado. It's a strong statement na I think naka-address ang audience niya dito, yung Pangulo. Tapos yung mga naninira sa kanya, maaari mga kaalyado niya. Ayan mga kababayan, tila nagbabala kay BBM. Ayan yung sinabi, I will not go alone. Marami akong nalalaman sa administrasyon na ito. Nako po mga kababayan ko, tila kakanta na talaga si Martin dito.
Ayon pa kay Coronasyon, tila handa rin si Romualdez na isiwalat ang nalalaman nito sa anomalya, partikular na kung sino-sino ang mga sangkot dito. Tingin ko laglagan na to kasi nga maaring nagugulat siya kasi mga dati niyang kakampi ay dahan-dahan na siya ang itinuturo. Kaugnay pa rin nito, maaaring nakikita na rin anya ng dating House Speaker na ididiin siya sa flood control mess. Kasunod na rin ang naging pahayag ng Office of the Ombudsman na naghahanda na sila na maghain ng plunder case laban kay Congressman Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Dagdag pa ang inihaing petition for precautionary hold departure order sa Sandigan Bayan laban sa dating House Leader. Tapos parang ayaw pa, hindi sumasang-ayon yung ombudsman doon sa proposal niya na lumabas siya ng bansa, papuntang Singapore. Ayan mga kababayan ko, tila tinabla pa ni Boying Rimulya. O, teka lang pare, huwag ka munang umalis. Baka masilip tayo, ako yung maputukan. Bilin sa taas, pigilan ka. Maraming doktor dito, sa PGH ka muna. Mga kababayan ko, kaya yun, sumama ang loob ni Martin. Kaya naglabas ng pasabog. Laglagan na talaga. Naku po, mga kababayan ko. Sino ang ikakanta ni dating Speaker Martin Romualdez para matuldukan na ito? Kasi feeling niya, nag-iisa na siya. Inilaglag siya ng mga kasama niya na ang akala niya, dikit sila. Sanggang dikit hanggang malugi. Pero nagkamali. Idiniin siya ng dati niyang kaalyado. Sabi nga niya, I will not be the fall guy. I will not be alone. I will not go quiet. Naku po, mga matinding babala ito. Marami akong nalalaman. Huwag niyo akong subukan. Exaggerated ko na lang yun, mga kababayan. Parang ganun na din. Siyempre, malaking babala ito. Naku po, mga kababayan ko, matindi ito. Upang magpagamot. Hindi rin nagpahayag din si Ombudsman Rimulya na hindi siya sang-ayon dito. Oo, so these are clear indications, ano. If you're going to read between the lines, these are indications that there might be a plan on the part of the administration to make Congressman Romualdez as one of the culprits, to name him as one of the culprits. Ayon kay Professor Coronasyon, mas mabuting magbigay na rin ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa naging pahayag ng kanyang pinsan na si Congressman Romualdez. Tingin ko mas maganda, no, para sa taong bayan na magbigay ng mensahe ang Pangulo upang linawin kung ano yung sinasabi ni Congressman Martin Romualdez. Habang sinusulat ang balitang ito ay hindi pa nagbibigay ng reaksyon ng palasyo sa naging pahayag ng dating House Speaker. Ayan, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo sa pasabog na ito? Sino ang ilalaglag ni dating Speaker Martin Romualdez? Kasi feeling niya naipit na siya eh. Laglagan na tayo, pre. Mga kababayan, syempre, tagal ding nanahimik si dating speaker. Gusto nyo nang kumanta. Ayan, kumakanta na. Laglagan na kung laglagan. I will face you face to face. No hiding anymore. No more hiding in the tunnel. Naku po. Sabi ko lang yan, mga kababayan, na exaggerated na lang tayo kasi parang ganun na eh. Naku, mga kababayan, i-pray po natin na magkaroon na ng kaliwanagan nang matapos na ang malaking corruption na ito. Na tayo ay ginatasan, tayo ay winalangya, tayo ay sinalsal ng mga ito. Eh syempre mga kababayan, dami-dami tayo. Kita nyo, imbes na atupagin ng gobyerno yung pagbaba ng gasolina, pagbaba ng mga produkto, mga pangunahing bilihin para sa laman ng tiyan, impeachment ang inaatupag. Ang gusto nila yung sarili nilang interes.
yung sarili nilang bulsa. Pero sa kapakanan ng bayan, nga. Tignan nyo mga kababayan ko. Sa sarili nilang interes, pinipiga nila si Sara. Impeachment yung ginagawa. Pero yung flood control, kinakalimutan kasi nga dawit lahat sila. Mindset. For transparency, for a better democracy mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share, isang subscribe. Salamat po. Mabuhay.